Hi everyone, my name is Lenlen. Welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayo dyan? Sana maayos kayo. And now I am here again to talk about my CFO experience, and I am talking also what are the requirements to bring during the seminar. So I'm going to talk about that. At first, I'm going to talk about the requirements. So I just want to show you the requirements, so you have so you can prepare all of this to bring in the CFO. And then I'm going to talk about my experience. Okay, so this one are the requirements. This is the requirements. Counseling primary requirements. Printed barcoded confirmation form of GCP appointment. Original valid passport and additional 2 valid IDs. Kung meron kayong TIN number, isa din yan na mga valid ID or national ID, ganun. Original valid visa, yung visa natin na sa passport, and then petitioner passport copy, dalhin nyo yan. Yung original valid visa if applicable, or confirmation of permanent resident for Canada bound only, and then the petitioner passport copy, Philippine Statistic Authority PSA marriage certificate in security paper, and report of marriage in Philippine Statistics Authority PSA security paper if married overseas. Then 30 pesos for document stamp tax, DST. And then the additional documents may be required in the event the CFO counselor facilitator determines it be essential to complete the guidance and counseling process. It is advised for all of the GCP applicants to prepare the following documents in advance if applicable to them. Okay. Divorce decree, annulment papers of Filipino spouse or foreign spouse if previously married, and then proof of residency, alien registration card, ERC of foreign spouse, proof of relationship, pictures together, emails, among others, death certificate of Filipino spouse or foreign spouse if widow, certificate of family relationship, family registration, certificate of foreign spouse, certificate of family relations, family registration, certificate of foreign spouse, proof of civil status or certificate of no marriage, synonym of foreign partner spouse, valid no criminal records certification, clearance, or any equivalent documents to indicate lack of criminal derogatory record of foreign partner spouse. Document is foreign language must be especially translated to English. Para to sa mga Germany, yung mga iba-iba lingua ay dapat nakalahat ng mga papers na isasubmit ninyo, ibibigay nyo sa council, lahat yun ay dapat ay English, translated into English. Kasi merong nangyari kasama ko na German yung asawa niya, so iba yung lingwaheng nakalagay, iba yung mga hindi translated yung mga documents, so kailangan translated into English yun. Yes. And then this is also my experience na hiningi sa akin. Yung proof of relationship, wag lang yung picture nyo na kayo lang dalawa. Dapat kasama yung iba. Hindi lang puro kayo lang dalawa. Kasama yung mga family mo sa pictures, yun ang dadalhin nyo.
Yung sa kung married kayo, yung mga pictures niyo sa kasal. Yun kasi meron na yung mga family photo doon. Yes. Yun yung kailangan nila. Din yung certificate of family relations, family registration certificate of foreign spouse. Actually, ang binigay ko dito kasi nung pumasok ako ng one-on-one, yung one-on-one ko na interview, yung one-on-one ko na interview kasi, ito yon. Okay. Gagawin ko na naman yung kasi sinabi ko na yung mga requirements. So, ngayon, ang gagawin ko ay yung step by step na ginawa ko. Kasi, ganito. Nagpa-book ako ako yung nag-book ng GCP ko, appointment. And then, binook ko siya kasi from Buena Vista ako, Mindanao, and then binook ko siya. Nag-book ako ng appointment sa Davao. So yun. Nag-book ko sa Davao, ako doon 2 days ako doon, 2 days. Nag-check-in ako ng 2 days doon sa inistayhan ko. Malapit lang siya, it's 1 minute lang yung walking distance niya. 1 minute or 2 minutes, something like that. Sobrang lapit niya kasi katapat lang siya ng building yung ng inistayhan ko. So ngayon, dumating ako doon, maaga ako. Dapat make sure guys, kumain kayo. Kasi yun ang ginawa ko, hindi ako kumain ng lunch. Dapat nag-lunch ako bago ako pumunta doon. Wag yung pumunta kayo doon dahil kailangan yung magperma muna kayo, mag-login muna kayo, mag-register muna kayo, tapos kakain kayo. Wag yung gagawin yun. Ang gagawin niyo ay kumain kayo agad, bago kayo pumunta doon, magpa-register. Kasi ito yung once ni-register ka na, pinapapasok ka na agad. Hindi ka na naghihintay. Ito yung experience ko sa Davao. Ang sobrang napaka doon, accommodating lahat ng tao doon. Sobrang saludo ako sa mga empleyado doon. Napakabait nila lahat, even the guard and all the employees, no? Sobrang sobrang napaka-accommodating. So na-impressed ako. And then, kasi yung expectation ko is mga strict sila. Even the counseling, one-on-one counseling, yung nag-interview sa akin, sobrang bait. I'll mention that the name later. Okay. So, yun. Pumasok ako doon, lahat ng documents nyo, yung mga requirements, lagay nyo sa long envelope. At yun, ibigay nyo i-gather nyo lahat. Tapos may papasok ka na doon, tapos tatawagin ka sa window, may mga window doon, tatawagin ka, kukunin niya yung kukunin niya yung passport mo, yung appointment letter mo, yung appointment mo. And then, may i-fill up sa'yo. You should be honest to answer all the, yung mga na fill upan mo, kasi doon sila nagbe-base. Doon sila nagbe-base. So, ngayon, ito yung ko sa inyo, ito yung advice ko sa inyo. Bring the criminal records of your husband or boyfriend. Dalhin nyo ito. Kasi, even sasabihin nyo na walang records, no records, hahanapan pa rin kayo ng proof na nasan yung proof mo na no records yung asawa mo. Tapos wala kang maibigay. Yun, baka sasubmitin ka. So, babalik ka na naman or magsasubmit ka sa kanila through email kasi yun ang kulang sa'yo. Makakahanapin. Yun kasi yung nagiging tendency talaga. So, yun. Yung finilapan mo kasi, doon kasi sila nagbe-base. So, yun, you should be honest sa, sa mga nakasulat doon. So, nag-fill up ako. After nyan, naghintay ako ng ilang minutes lang. Tapos, bago kami, 5 lang kasi kami noon iba-ibang country din yung mga kasama ko. So, yun. Kami, ang smooth lang, nag one-on-one kami. Pangatlo ako sa one-on-one. So, after kasi una pa is one-on-one sa amin. One-on-one bago yung
yung yung lahatan na counseling ay na i-discuss lang nila yung mga violation, ay yung mga violence, mga ganun, mga yung dapat natin gawin for a guidance lang natin kasi pupunta tayo sa ibang lugar. So yun, nag one-on-one kami, sinausap niya, sino ka sa who is my petitioner. Actually, Tagalog talaga siya, akala ko ng kasi Davao. So ang in-expect ko is Bisaya. So Tagalog siya, siguro Tagalog yung nun. Kasi mostly sa mga, even sa window, Tagalog din yung nagtanong sa akin. Tagalog siya, tapos pag na naman sa one-on-one, Tagalog na naman. So, okay lang yun. Yun lang, na-observe, ko lang talaga ako, na-miss ako kasi nga, nasa Davao kami, so Bisaya. Pero Tagalog yung nila. Pero okay lang naman, naintindihan din naman. So, yun. Na siya, ginawa namin kami, sabi niya sa akin na yung lahat ng documents mo. So binigay ko sa kanya yung mga documents ko lahat, yung even yung printed barcode confirmation, yung passport, yung ID, yung valid passport ko, yung ID, and then yung marriage certificate, yung petitioner passport copy, then marriage certificate namin. And then yung mga proof of residency. Sinabi ko kasi yung proof of residency po ay yun po yung nasa passport ng asawa ko. So diyan po talaga kami, yan yung permanent address namin. Yan. So and then proof of relationship, binigay ko yung wedding photo ko, yung may mga kasama. Kasi yung una kasi nakalagay doon sa wedding photo ko is kami lang dalawa. Pero may mga may mga the next page, ganun. So sabi niya na, may kasama ba to? Sabi niya, may kasama ka ba? Opo, meron po yung family ko po. Ang dami namin sa namin. So lahat ng ng album. So namin yun. And then yung certificate of family relationship, family registration, certificate of foreign spouse. Sinama ko din yung birth certificate ng mama niya, birth certificate ng stepdad niya, kasi may co-sponsor ako Yun yung binigay ko sa kanya ng mga, yung mga family registration certificate. Mga ganun, yung certificate of family relation. Yun. Yeah. Tapos, yung Senomar, yung certificate of no marriage, yung mga advisory of marriage, yun yung binigay ko sa kanila. Then also yung sa records, yung criminal records, yun sinama ko siya sa doon. Wala na siya masyadong tanong. Ang sinabi niya sa akin, aware ka ba na meron, kasi nakalagay kasi doon na meron records yung asawa ko. Kasi aware ka ba nito na ganito, opo, sinabi naman po niya, paano niya sinabi sa'yo na meron siyang ganito, at paano mo siya sabi ko sa kanya, before po kami nagpakasal, actually, mabilis lang po yung pagka girlfriend and boyfriend po namin, pero yun po kasi yung daan sa akin na makilala ko siya ng lubusan. Kasi pag hindi pa kami napasa getting to know each other pa kami, hindi kami masyadong nag-open sa isa't isa. Pero nung naging relationship na po kami, talaga yung girlfriend and boyfriend na po kami, sinabi niya po lahat ng mga po niya bago kami nagpakasal, kung tanggap ko ba talaga siya. So yun, sabi niya na pag ganun siya, okay, at least alam mo, ganun. Yun, wala. And then may kasama ako na yun nga, yung sa 5 namin, 4 lang kami nagkaroon ng GCP in that day. Ganoon. Yun. Maano siya, okay lang sa akin. Nagustuhan ko yung babae yung nag-interview sa akin. Si Ma'am yun ni Ma'am Bautista, basta may barang Bautista ata yun, yung ganun. Bautista ata yun.
Yes, yun. Yeah, yun po yun. Mabait po sila lahat. Yun po yung nag-encounter ko. Sobrang smooth. Ang bilis lang. Natapos kami ng 3 p.m. 3 p.m. kami. Ang bilis. Akala ko nga mga 4 pa kami, 5 ako matapos. And then, yung sa yung sa ano naman, yung kami na lahat, panglahatan naman ay, yun yung sabi pag yung mag-participate ka, ganun, hindi siya inano sa amin, pero nagaano pa rin kami, yung ganun, tumatango, kumbaga naintindihan mo ba, ganun. Yun yung ano, tapos sinabi yung mga kailangan mo, step by step din yung seminar ha, kung ano yung mga karapatan mo, ganun. Yun lang, yung binibriefing ka nila sa pagdating mo dito sa US, yun, or saan kang lugar. Ayun po. And then, ito yung dress code na yun ang anuhin mo, susuotin mo. Code policy nila. Commission of Filipino Overseas Dress Code Policy, wearing a proper attire while doing business within the premises of all CFO's offices is strictly enforced. Clients and visitors who are not wearing the appropriate dress code will be refused entry. Ito yun. Yung appropriate nararapat na susuotin, yung business or your smart casual attire, blouse with sleeves, shirts, slacks, pants, knee-length skirts, dress, sandals, and any closed footwear. Yan po yun. Yan, aware po kayo niyan kasi strict po sila sa susuotin po ninyo. Hindi, masasayang yung schedule natin kung hindi natin i-follow yung dress code policy nila. Yun lang po yung may share ko. Sana po kung meron po kayong questions or clarifications, may mga tanong po kayo na kaya kong sasagutin ko po na walang alinlangan. So please subscribe my YouTube channel and hope to see you soon. Kahit hindi man tayo, kung saan man tayo, kasi ang laki ng US. So sana makakuha kayo ng idea sa akin. At sana supportahan niyo po yung channel ko kasi ito po ay may mga gusto ko malaman yung mga culture shock niyo kasi ang dami kong culture shock dito pagdating ko dito talaga. Kasi hindi ako dumiretso sa bahay namin. Ikukwento ko pala yung yung nagiging experience ko sa US Embassy pagdating ko dito kasi nga hindi ako dumiretso sa address sa permanent address ko na sinabi ko. Diretso ako sa ibang state. So, ibang state ang napuntahan ko. So, yun. Kikwento ko yun sa inyo. Bye-bye! Thank you for watching. God bless you all. God bless us. Please be safe, everyone. Bye-bye.